Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ikalimang kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na ang Noche Buena ng isang kutsero. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa gabi ng Noche Buena, kasabay ng pag-uwi ni Basilio sa San Diego, ay ang prosesyon. Naantala siya sa biyahe dahil ang kutserong si Sinong ay nakalimutan ang kanyang sedula at pinahinto ng mga gwardya sibil. Inabuso si Sinong, binugbog at dinala pa sa himpilan bago pinayagang makaalis. Habang patuloy ang prosesyon, nakita ni Sinong ang 3 hari na sumasakay sa mga kabayo. Natanong niya si Basilio tungkol sa hari ng mga Indio na nakatali sa kuweba ng San Mateo na hinihintay ng mga tao na makalaya upang ipagtanggol sila laban sa mga gwardya sibil. Matapos dumaan ang prosesyon, napansin ng gwardya sibil na patay ang ilaw ng karomata ni Sinong kaya't muli siyang pinagalitan at kinulong. Naiwan si Basilio at naglakad na lamang patungo sa bahay ni Kapitan Tiago. Sa kanyang paglalakad, napansin ni Basilio ang mga bahay na may kakaunting dekorasyon kumpara noong nakaraang taon. Dumaan siya sa bahay ni Kapitan Basilio kung saan may handaan at naroroon sina Sinang, Simon, ang Kura at ang Alperes. Napansin ni Basilio na si Simon ay abala sa pagbebenta ng kanyang mga alahas, samantalang ang Kura at Alperes ay nagpapabili rin ng mga alahas kay Kapitan Basilio. Nang makarating si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago, ay nalaman niya mula sa mga katiwala ang mga nangyari sa bukid at ang pagkakadakip kay Cabezang Tales, ama ng kanyang nobya na si Juli. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Sa gabi ng Noche Buena, pauwi si Basilio sa San Diego, ngunit naantala ang biyahe dahil sa kutserong si Sinong na nakalimutan ang sedula at naabuso ng mga gwardya sibil bago makalaya. Habang patuloy ang prosesyon, nakita ni Sinong ang 3 hari at tinanong si Basilio tungkol sa hari ng mga Indio na hinihintay na makalaya mula sa kuweba ng San Mateo upang ipagtanggol ang mga tao laban sa mga gwardya sibil. Matapos ang prosesyon, muling pinagalitan at kinulong si Sinong dahil patay ang ilaw ng karomata. Kaya naglakad na lamang si Basilio papunta sa bahay ni Kapitan Tiago. Habang naglalakad, napansin ni Basilio na kakaunti na lamang ang mga dekorasyon sa mga bahay kumpara noong nakaraang taon. Dumaan siya sa bahay ni Kapitan Basilio kung saan naroon sina Simon, Sinang, ang Kura at ang Alperes na abala sa pagbili ng mga alahas mula kay Simon. Pagdating ni Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago, nalaman niya mula sa mga katiwala ang pagkakadakip kay Cabezang Tales, ama ng kanyang nobya na si Julie, at ang mga pangyayari sa kanilang bukid. Mga mahahalagang tauhan, Basilio. Ang pangunahing tauhan sa kabanata na umuwi sa San Diego. Siya rin ang kasangga ni Sinong sa usapan at mga pagmumuni-muni. Sinong, ang kutsero na nakasama ni Basilio sa kanyang pag-uwi. Siya ay naparusahan dahil nakalimutan niya ang kanyang sedula at patay ang ilaw ng kanyang kalesa. Kapitan Basilio. Isa pang tauhan na nasa bahay na puno ng kasiyahan kasama ang Alperes, Kura at si Simon. Alperes, Kura at Simon. Mga kasama ni Kapitan Basilio na nagdiriwang sa kanyang bahay. Kapitan Tiago, ang may-ari ng bahay na pinuntahan ni Basilio pagkatapos ng prosesyon. Cabezang Tales, ama ng nobya ni Basilio na si Julie na naaresto ayon sa mga katiwala. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa San Diego sa gabi ng Noche Buena, kung saan may isang prosesyon na nagaganap. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Noche Buena. Ang gabi bago ng Pasko, kung saan ang mga Pilipino ay naghahanda ng malalaking salo-salo. Prosesyon. Isang relihiyosong parada na karaniwang ginagawa sa mga okasyon tulad ng Semana Santa at Pasko. Kutsero, ang tao na nagmamaneho ng kalesa. Sedula, isang dokumento na nagpapatunay ng pagkakakilanlan ng isang tao. Kalesa,
isang sasakyan na hinahatak ng kabayo na ginagamit noong panahon ng mga Espanyol. Alferez, ang pangalawang pinuno sa hukbong Espanyol o ang hepe ng mga Guardia Civil. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ipinakikita ng kwento ang hirap at sakripisyo na nararanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamamahala, tulad ng karanasan ni Basilio at Sinong na parehong naapektuhan ng sistemang mapang-api. Ang precision at ang simbolismo ng hari ng mga Indio na nakatali sa kuweba ay nagpapakita ng pag-asa ng mga Pilipino na balang araw ay makakamit nila ang kalayaan at proteksyon mula sa mga mapang-abusong kapangyarihan. Ang pagkakaiba ng masaya at marangyang handaan sa bahay ni Kapitan Basilio at ang tahimik at simpleng kalagayan ng ibang mga bahay ay nagpapakita ng hindi pantay na kalagayan sa lipunan at ng patuloy na pagyaman ng mga nakikinabang sa sistema. Ang pagkakadakip kay Cabezang Tales ay nagpapakita ng patuloy na pakikibaka ng mga karaniwang tao laban sa pang-aapi at kawalan ng katarungan na nagbibigay diin sa kawalang kapangyarihan ng mga Pilipino sa harap ng mga makapangyarihang institusyon. At diyan nagtatapos ang ikalimang kabanata ng El Filibusterismo, ang Noche Buena ng isang kotsero. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.